Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus. Through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us, be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Meda, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And to all of you, beloved brethren, maligayang hapon po sa inyo lahat. And I would like also to give my double respect and honor to our beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Meda, to his beloved children, beloved grandchildren, beloved in-laws, and I would like also to cherish and treasure the loving memories of our God bless you all po for being with us, glorifying, honoring, worshiping our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our Bible study, and our topic for tonight is rely on God. Umasa sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo ba ay umaasa sa ibang bagay maliban sa Diyos? Are we relying on something other than our God? Hallelujah. Praise the Lord. And now let's start it with our reading the holy word of our Lord. Could you please read, beloved preacher, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of John, 1 John chapter 2, 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Unang Juan talatang 2, versikulo 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino mang umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. Sapagkat ang lahat nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. Amen. Ang banal na salita ng ating malapanan. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Po ang ating malapanan at ating pong palakpakan ng isang malakas na clap offering ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord.
purihin po ang ating mahal na Panginoon. Meron pong isang mayamang binata na dumulog sa harapan ng ating mahal na Panginoon at nagtatanong kung paano siya makakasiguro ang kanyang hinaharap o ang kanyang buhay sa kawalang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa mapagmahal at pagmalasakit ang ating mahal na Panginoon, ay siya po ay nakipag-usap sa mayamang binata na ito upang ihayag ang kanyang maling pag-iisip at sa gayon ay matukoy ang isang makabuluhang bagay, spiritual na problema. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong basahin po ang Mark chapter 10, verses 17 to 31. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Mark, chapter 7, verse 10 to 31. 17 to 31. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Amen. Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, One thing that thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at the saying, and he went away grieved, for he had great possessions. And Jesus looked round about, and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who can be saved? And Jesus, looking upon them, said with men, It is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that had left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake, and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and last first. And they were in the way going up to the Jerusalem, and Jesus went before them, and they were amazed. And as they followed, they were afraid. And he took again the 12 and began to tell them what things should happen unto him. Amen. Amen. Sa aklat ng Marcos talatan 10, versikulo 17 hanggang 31. 17. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? 18. At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. 19. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. 20. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. 21.
At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat ng mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. 21. Datapwat siya ay nahapis sa sabing ito at siya ay yumaong namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. 23. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. 24. At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa mga kayamanan. 25. Magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. 26. At sila'y nagtatakang lubha na sinabi sa kanya, sino kaya ang magliligtas? 27. Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaring ito sa mga tao, datapat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Amen. 28. Si Pedro ay nagpasimulang nagsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. 29. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. 30. Na hindi siya tatanggap ng tag-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig sa sanlibutan darating ay nang walang hanggang buhay. 31. Datapwat maraming nag-uuna ay naghihuli at naghuhuli na mag-uuna. Amen. Amen. Purihin po uminala salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal at ang kanya pong banal na salita na paunawa sa atin bilang isang mananampalataya na ano ba itong mga significant spiritual problem na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po, mali ang paniniwala ng mayamang tao na dumait o pumunta sa harapan ng ating mga Panginoon na ang mabubuting gawa ay paraan para makapasok sa langit. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nabibili o binibili o binili. Ito ay isang libreng regalo na nagmumula sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi rin ito isang bagay na maaring matamo at nakabukod o malayo sa Diyos. Kailan ba tayo nagiging malayo sa Diyos? Kailan ba tayo napapabukod sa Diyos kapag hindi mo tinatalima ang kanyang mga utos? Sa halip na talimahin mo ang kanyang utos ay yung hindi kanyang utos at hindi nakakalugod sa kanyang harapan ng iyong ginagawa. Hallelujah, praise the Lord. Ang buhay na walang hanggan ay magiging atin sa pamamagitan ng kanyang nananahan na banal na Espiritu sa atin. Hallelujah, praise the Lord. At ipong basahin ng John 14:16-17. From the book of John chapter 14, verse 16 to 17. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. Amen. Amen. Sa aklat ni Juan talatang 14, versikulo 16 hanggang 17. 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumasa inyo magpakailanman. 17.
Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilalaman siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Amen. Amen. Pray po ang banal na salita ng ating malapaon. God bless you po, beloved preachers, for reading the Word of God. Loving God. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa banal na kasulatan to, talagang sinasabi ng mahal na Panginoon na talagang ipapanalangin niya na tayo panahan ng banal na Espiritu. Ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon nang minsan tinanong siya ng isang Pariseo o puno ng isang namang Hudyo na wala iba kundi si Nicodemus, na ang sabi niya sa John 3 verse 1 to 5, ang sabi niya dito, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa maliban na kung suma sa kanya ang Diyos. Dahil sa maraming himala, pinakita ang ating mga Panginoon ng mga panahon ngayon, nakita niya, pinanggaling ang mga may karamdaman, mga ketungin, luminis ang katawan, mga patay na buhay. Basta madalat sabi, yung mga himala na pumapaloob sa ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yan po ang himala ng unang pampanahon, ng panahon pa ng ating mga Panginoon, na ipinakita ng ating mga Panginoon sa mga tao, kaya maraming tao ang nanampalataya at naniwala sa akin. Pero may mga tao pa rin na nakita ang mga bagay na ito o mga himala na dumating, subalit hindi pa rin sila lubos na nanampalataya sa ating mga. Bakit? Dahil hindi po sila pinananahan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord! Paano ba tayo pananahan ng banal na Espiritu? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa John 3:3-5, ang sabi niya dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, sasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ba yung ipanganak na muli? Ano ba yung born again? Yung ipanganak na muli ay ikaw po ay kinakailangang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng iyong buhay. At yun, may pagkakataon kang makita mo ang kaharian ng Diyos. Tapos sinabi ni Nicodemo, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Muling sumagot ang ating mahal na Panginoon. Sa versikulo 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung ipanganak sa tubig? Yung ipanganak sa tubig, yung po ay ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo sa tubig. At yun ang pamambautismo ng banal na Espiritu, yung po ay sa inyong patuloy na pagdalo o susumigasig na matalima at masunod ang utos ng ating mahal na Panginoon, darating yan sa ating mga buhay. Maramdaman natin yung banal na Espiritu na nasa sa atin. Ang banal na Espiritu ng ating tanggapin ng ating mahal na Panginoon, nung tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung pong bautismo sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang mag-aalis ng ating kasalanan. Na ibig sabihin natin, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at ang tayo mabautismuhan, ilubog ang buong katawan natin sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Tayo po ay naging bagong nilalang at tayo po ay pinagkalooban ng banal na Espiritu na mananan sa atin na magiging ating pong kaakibat o alalay sa paggawa ng tama at umiwas sa mga mali. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po ito po ang daan para makilala ang mahal na Panginoon. Pinagpala tayo kaysa dito sa mayamang tao na ito na ang hinihingi agad niya ay para magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi na nasabi ng ating mahal na Panginoon ng mga dapat niyang gawin dahil nalaman agad ng ating mahal na Panginoon ang kanyang intensyon. At yun nga, nung sabihin sa kanya na ipagbili mo ang lahat ng ari-arian
at pamigay mo sa mga dukha at ikaw ay sumama sa akin, doon tumalikod na yung mayaman dahil hindi niya kayang ipamigay ang kanyang kayamanan dahil siya pala isa ay napakayamang tao ng mga panahong iyon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga po na tayo panahanan ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo, pag nabautismon tayo, bibigyan tayo ng ating malapanan ng banal na Espiritu Santo. Subalit ang banal na Espiritu Santo yan, ayan po ay nag-grieve o nasasaktan o napipighati kapag ikaw ay hindi tumatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang magiging daan para mawala sa atin ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Subalit, kung tayo po ay magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon, muling ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon ng kanyang ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya siya ay naparito sa ibabaw ng lupa upang tubusin ang lahat ng tao at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ibinibigay sa atin ng mga paraan para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Itinuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita para huwag tayo mawala sa kanyang gawain o sa kanyang harapan. Kinakailangan tayo magpatuloy na dumalo sa kanyang banal na gawain dahil sinabi rin sa 10:25 ng Hebrew, na sabi niya doon ay kinakailangan daw po na huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon katulad nito dahil sa ating pagtitipon dito po tayo sama-sama nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Itinataas sa kanyang marilag na parang gaawitan tayo po ay dito nagpapatutuo ng mga kamanghamang gawa sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo nakakapakinig ng banal na salita. Wala tayong ginagawa dito sa ating banal na gawain kundi sa ating papurihan. At kapag tayo po ay talagang tao sa puso natin, tayo patuloy na babaguhin. Ito po ang ating ginagawang ito po ay ospital. Ang ating pong Banalagaw Hospital, dito po tayo nililinis. Dito po tayo sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mga kanya-kanyang individual differences. May mga ugaling hindi sakdal. Dito tayo sinasakdal. Habang ikay patuloy na dumadalo sa banalagawin, dito ka sasakdalin. At hindi lamang iyon. Marami pang dapat kang gawin sa bahay. Kinakailangan ikay manalangin din. At kinakailangan babasahin mong Biblia para maunawa at maintindihan kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At yan ay panunawa sa iyo ang kung ano man ang sinasabi, bawat bersikulo ng banal na kasulatan, dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga ang banal na Espiritu po. Ito po ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa atin. At yan makikita sa bawat isang mananampalataya na kung sa'y pinanana ng banal na Espiritu, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay nasa Kanya. Makikita ang mabuting gawa. Hallelujah, praise the Lord. Yung binanggit kanina, mga hindi dapat gawin ay huwag natin gagawin. At yung mga dapat natin gawin, yun po ang ating gagawin. Hallelujah, praise the Lord. Ang pangalawa po na significant spiritual problem, ito po ay ang pagkakakilala ng lalaki na nakatali sa material na bagay. Dahil itong mayamang itong lalaki ay sa material na bagay na nakikilala. Nung sabihin sa kanya na ang mga tamang gawin niya ay ibenta ang kanyang kaharian, ang kanyang kayamanan at sumunod sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Sinabi po yan sa Mark 20:21. Hindi sinabi naman ng Panginoon na ang pagkakaloob ng lahat ang daan patungo sa kaligtasan. Hindi sinabi sa kanya. Pero dahil alam ng mahal na Panginoon kung ano ang iniisip niya, yun nga nangyari. Hindi niya nais niyang maipaalam o malaman ng binatang ito ang kanyang kahirapan. Anong kahirapan? Yung hindi niya kayang bitawan ang kanyang kayamanan alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pag-aari o kayamanan ay siyang nagbimi-ari sa kanya. Sa inyang sinasamba, sa inyang dinidiyos. Maraming ganyan na nangyayari sa ibabaw ng lupa. Kahit ngayon talaga may kakilala ko, mayaman talaga. Nasabihin ko na ay umaasa kami sa walang kwenta yung Diyos nyo, ang aking Diyos ang kayamanan ko. Kaya kong gawin sa pamamagitan ng aking salapi. At sinabi ko lang sa kanyang katapusan ni hindi lahat ay nabibili ng salapi. May mga bagay na hindi mo kayang bilhin sa pamamagitan ng salapi. Pero kapag ang Diyos ay nasa sa iyo, lahat ng bagay ay magagawa mo. Dahil sinabi niya sa John 15:7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang ibigin ninyo at gagawin sa inyo. Ganyang kabuti ang ating nagsalita dito, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa English, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything and it will be done unto you.
Ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hindi kinakailangan ang panampalatayahan mo ay kung ano ang meron ka dito sa ibabaw ng lupa. Ibigay natin ang buong buo sa ating mahal na Panginoon ang ating sarili. Nais niyang maipalam nga na sa mga natin ito ang kanyang kahirapan, na ang pag-aari at kayamanan ay siya nagmimiari sa kanya. Nagalok ang mahal na Panginoon ng kayamanan sa langit, ngunit tumalikod ang mga ito. Ang kanyang pagkilos sa pagtalikod ay nagsiwalat kung ano ang alam ng mahal na Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, bago pa man dumulog siya o magtanong sa atin, alam na ng mahal na Panginoon kung ano ang kanyang intensyon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagkalakip sa mga ari-arian o kahalagahan ng makalupang kayamanan ay pumalit sa alok ng mahal na Panginoon ng tunay na kayamanan. Ipinagpalit ng mayamang ito ang tunay na kayamanan sa langit, sa kanyang kayamanan sa lupa na sinasabi sa banal na kasulatan, ang kayamanan dito'y lahat ay mapapanaw, subalit ang kayamanan sa langit, kailan paman ay walang hanggang, huwag kailan paman ay hindi mawawala. Hallelujah! Praise the Lord! Pinaliwanag ng mahal na Panginoon ang kayamanan at posisyon ay may posibilidad na nagtitiwala sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Kapag pala ang focus mo ay sa mga makalupang bagay, sa kayamanan o mga posisyon mo o mga iyong katanyagan sa ibabaw ng lupa, ay wala sa iyo ang Diyos. Hindi sa iyo, kundi ang nais mo lamang ay iyong sarili. Sa ating kultura, tayo higit pa kaysa karamihan ng mga tao sa mundo. Nangangahulugang ang panganib. Sa panganib tayo mahulog sa parehong bitag. Naniniwala tayo sa mahal na Panginoon para sa kaligtasan, ngunit nagtitiwala sa ating sarili para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Very complicated to. Kinakailangan magtiwala tayo sa, kinakailangan ang pag-iisip mo ay talaga nakapokus ka dahil yan na pag-aralan mo na kinakailangan yung pananampalataya mo sa sarili mo o yung meron kang courage na talagang mangyari yung dapat gusto mo mangyari. Nangyayari, why not? Pero hindi ganoon ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ganoon ang nais ng mahal na Panginoon dahil pupunta ka, papasok ka sa bitag na ito na ang pararangalan mo ay ang iyong katalinuhan, ang iyong talento, o material na bagay na pag-aari, o pamilya upang matulungan ka. Ngunit nais ng Diyos ay tayo ay umasa sa Kanya lamang. Iyon ang nais ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong aasa sa ating sarili. Paano gagawin natin hindi tayo sa sarili kung hindi tayo gagawa o magtatrabaho? Simple lang ang dapat natin gawin. Kung ikaw ay mayroong kinakailangan gawin o ipinokus mo sa sarili, hingin mo ang gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon. Iayon mo sa banal na salita ang iyong gagawin at kailan paman. At itinas mo ito sa ating mahal na Panginoon, hindi ka magtatagumpay ka sa iyong nais dahil kasama mo mahal na Panginoon. At ito ang nais ng ating mahal na Panginoon na tayo umasa sa Kanya lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng mga kapatiran na binigyan ng napakalalaking himala, yung patay na binuhay, na kaya lang sila nakakilala dahil sa pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng fasting, gumaling sila na walang ginagamit na gamot. Nagbago ang kanilang mga buhay. Katulad na rin lamang ng pumunta ang ating mga pastor sa Talipaw. Anong ginawa? Bakit hindi tinatalba ng barelo, hindi sila namatay lahat ng pumunta doon, na pumunta sa mga Abu Sayyaf ay puro pinugutan ng ulo, pero silang 13. Walang nabawi, walang nawala sa kanilang mga buhay. Dahil bakit? Nasa kanila ang mga, ano ang kanilang kalasag, ano ang kanilang armas na nila doon. Walang iba kundi pananampalataya 100% at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ang ating ginagawang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dito nalulugod ang ating mahal na Panginoon at kaya nagpupuri, nagtuturo tayo magpuri at pinakikita sa atin ng mahal na Panginoon ang pagpupuri ay siya nating armas para ang masamang espiritu ay umalis at ang mabuting espiritu ay sumatin dahil ang ating pinapupurihan ay ang ating mahal na Panginoon. Maraming mga tawag dito, yung kinukulam o may mga masasamang espiritu kapag nakapakinig ng salita ng Diyos, ang awitan ay nawawala. Tunay nga po yan na hindi isa, hindi dadalawa na sa pamamagitan lamang ng pag-awit sa ating mahal na Panginoon ay iniligtas. Isa rin po yan ang patutuloy isang kapatiran na engineer na hinihingan siya ng NPA na revolutionary tax, ayaw niya magbigay. Ay di kinuha siya ng mga NPA, papatayin. Pinapaghukay siya, ang hukay na ay nasa mga
katawanan niya. Sabi nung nakabantay sa kaya habang siya nagukay, magdasal ka na sa iyong Diyos at ikay papatayin ko na. Anong ginawa nung kapatira ngayon? Nagpurilaan siya. Ang kinantapay niya ata, basta may kinantas siyang paulit-ulit. Ay di napakinggan ng pinakapinuno. Sino ba kayo maingay na yan? Palayasin mo, hindi siya napatay. Hindi lang, marami pa. Yung pang si Andoy, yung sumanib sa isang kapatiran na pinuntahan yung lugar ni Andoy, nasa ilalim ng balete, na yung mga tao doon sa mga palibot, sinasabi doon sa mga member ng Jesus Miracle Crusade na huwag kayo pumunta dyan, pagbalabas nyo dyan, tsak na mga tabingi yung mga uso. Anong dala nila doon? Ano lang, Biblia at gitara. Habang sila nagpupuri doon sa ilalim ng balete, kanilang tinumbay yung mga bato, nilinis sila yung ilalim, puri ng puri. After makapagpuri, umalis sila, bumalik, walang nangyari sa kanila. At yung sinasaniban ni Andoy ay nawala. Sabi, bakit mo ginano ng aking lugar? At tinanggal mo yung mga ganong mga bagay doon. Ibig sabihin talaga na sa pamamagitan ng ating pagpupuri lamang ang ating panlaban sa lahat ng masamang espiritu, at habang ikaw nagpupuri, nawawala ang banal na espiritu, pinapalitan ng magandang espiritu na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tayo na po umawit, awitan po na natin isang makalangit na awitin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ating pong ibigay ng buong puso ang ating pong pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, dahil sa ang tunay na Diyos na buhay at malapit na siyang babalik, kaya ating pagsimigasigan ang patuloy na paglilingkod. Kung naman ang kahirapan natin dinadaanan, kalimutan natin ang kahirapan. I-focus natin ang ating sarili na papaluguran ang ating malaw sa patuloy nating paglilingkod, masigasig na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord.